Binalot ng dugo ang puting perlas ng aking buhay. Pinatay ng asawa ko ang aming anak at ngayon, ibinebenta niya ang aking katinuan sa babaeng itinuring kong kapatid. Ngunit akala nila ay tuluyan na akong nadurog. Hindi nila alam, ang bawat piraso ng aking puso ay magiging matalim na bubog na susugat sa kanilang kasinungalingan. Magsisimula na ang aking pagbangon. Sino nga ba ang tunay na baliw? Ako na nawalan ng lahat o sila na nakipagkasundo sa demonyo? Ayoko na sa kanya, Calixta. Sawa na akong magkunwari na mahal ko ang isang babaeng kasing tigas ng bato ang pagkatao. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa mga dokumento ng Lumina, itatapon ko na siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Ang boses na yon ni Aris, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita ay may dalang lason. Bawat kataga ay punong-puno ng pagkamuhi na hindi ko kailanman inakalang nagtatago sa likod ng kanyang mga matatamis na ngiti. Sa labas ng pinto ng kanyang silid tanggapan, nakatayo ako habang mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relos, ang regalong ibibigay ko sana sa kanya para sa aming ikalimang anibersaryo ng kasal. Ngunit higit sa material na bagay, may mas malaking sorpresa akong dala. Isang maliit na larawan ng ultrasound na nagpapatunay na sa wakas, matapos ang 5 taon na paghihintay, ay may munting buhay nang tumitibok sa loob ng aking sinapupunan. Ngunit ang ligayang yon ay biglang napalitan ng isang nakabibinging panlalamig. Ang mga kamay ko na kanina lang ay nanginginig sa pananabik ay tila naging yelo sa bigat ng katotohanan. Paano ang bata, Aris? Paano kung malaman niyang buntis na si Tala? Ang malambing na boses na yon ay kay Calixta, ang babaeng itinuring kong higit pa sa kapatid, ang matalik kong kaibigan na naging sandigan ko noong pumanaw ang aking ama. Narinig ko ang isang mahinang tawa mula kay Aris, isang tawang walang bahid ng konsensya. Walang bata, Calixta. At kung meron man, hindi iyon hadlang. Sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Ang kailangan natin ay ang yaman ng mga perlas ng Lumina, hindi ang isang pamilyang hindi ko naman ginusto. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay tila isang marupok na kristal na bumagsak at nadurog sa semto. Hindi ko na malayang bumukas ang pinto. Hindi ko na malayang ang luha sa aking mga mata ay nagsimula ng pumatak, basang-basa ang asul na pambalot ng aking regalo. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko sila, si Aris na maayos pa ang pagkakaayos ng kanyang polo at si Calixta na nakaupo sa gilid ng mesa habang inaayos ang kanyang nagulong buhok. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng pagmamahal at katapatan ay biglang nagbago. Walang gulat, walang pagsisisi. Ang tanging nakita ko sa kanilang mga mata ay ang malamig na pagtanggap na nabisto na ang kanilang lihim. Tala, tawag ni Aris, ngunit wala na ang init sa kanyang tinig. Ang boses niya ngayon ay kasing talim ng yelo. Narinig mo na rin naman ang lahat. Hindi na natin kailangang maglaro pa ng bahay-bahayan. Bakit, Aris? Ang boses ko ay halos isang pabulong na hikbi. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Calixta, kaibigan kita. Itinuring kitang pamilya. Lumapit sa akin si Calixta. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kayabangan. Pamilya? Tala, kinuha mo ang lahat ng sa akin simula pa noong bata tayo. Ang atensyon, ang yaman, pati ang apelyidong dapat ay sa akin din. Ngayon, oras na para ako naman ang kumuha ng sayo. Hindi ko naintindihan ang kanyang sinasabi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pananakit sa aking dibdib. Humakbang ako pabalik, ngunit mabilis na humarang si Aris. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso.
Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Tala. Pirmahan mo ang transfer of shares. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, utos niya. Hindi ko gagawin yan, sagot ko habang pilit na kumakawala. Ang lumina ay pag-aari ng tatay ko. Hinding-hindi ko hahayaang makuha ito ng mga taong tulad ninyo. Nagdilim ang mukha ni Aris. Ang kanyang pagtitimpi ay biglang naputol. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, itinulak niya ako ng buong lakas. Wala kang silbing babae. Masyado kang mapagmataas. Naramdaman ko ang kawalan ng timbang. Ang aking mga paa ay nawalan ng tuntungan sa tuktok ng hagdanan. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Sa gitna ng aking pagbagsak, ang tanging naiisip ko ay ang munting buhay sa aking sinapupunan. Niyakap ko ang aking tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang huling pag-asa ng aking buhay. Ang bawat baitang ng hagdanan na tumatama sa aking likuran ay tila isang malakas na hampas ng maso. Hanggang sa marating ko ang pinakababang bahagi ng bulwagan, doon sa malamig na marmol na sahig, namayani ang isang nakatutulig na katahimikan. Dahan-dahang nanlabo ang aking paningin. Ang puting bestidang suot ko para sa aming anibersaryo ay unti-unting nababahiran ng kulay pula. Isang mainit na likido ang dumadaloy mula sa aking binti. Unti-unting kumakalat sa malamig na sahig. Mula sa itaas, nakita ko si Aris at Calixta na nakatitig sa akin. Walang tulong na dumating. Nakita ko ang pagkuha ni Aris ng kanyang panyo. Pinunasan ng isang patak ng pawis sa kanyang noo. Bago siya tumalikod at bumalik sa loob ng silid upang tawagan ng kanyang abogado. At hindi ang ambulansya. Aris, ang anak natin. Ang huling salitang lumabas sa aking bibig ay isang mahinang bulong na nilamon ng kadiliman. Bago tuluyang sumara ang aking mga mata, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking naghihingalong diwa. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mong magbibigay sa iyo ng liwanag, ang siya pang maglulubog sa iyo sa pinakamadilim na hukay? Ang huling nakita ko ay ang asul na kahon ng regalo na nasa tabi ko. Nayupi at basang-basa ng sarili kong dugo. Ang anibersaryong dapat ay simula ng bagong buhay, ay naging libingan ng aking mga pangarap. Wala ka talagang silbi, Tala. Pati ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang ito, hindi mo nagawang protektahan dahil sa kalasingan mo. Ang malupit na boses na yon ni Doña Remedios ang unang sumalubong sa aking pandinig. Bago ko pa man tuluyang maidilat ang aking mga mata, ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa aking bungo. Amoy ng gamot at malinis na silid ang humalo sa mapait na lasa ng pait sa aking lalamunan. Pagmulat ko, ang maputing kisame ng ospital ang bumungad sa akin. Tila isang blangkong papel na handang sulatan ng panibagong kabanata ng aking pagdurusa. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking katawan, ang aking tiyan, ang munting umbok na ilang linggo ko pa lamang na ipinagdiriwang sa lihim ay wala na. Patag na ito. Wala na ang pintig na dati ay nagbibigay sa akin ng dahilan upang gumising ng may ngiti. Ang tanging naramdaman ko ay ang nakatutulig na kahungkagan, isang malaking butas sa aking pagkatao na tila kailanman ay hindi na mapupunan. Mabuti at gising ka na. Loka-loka ka. Patuloy ni Doña Remedios habang nakatayo sa paanan ng aking kama. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang muka ay bakas ng pagkamuhi. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang dinala mo sa amin? Ang sabi ng asawa mo, nahulog ka sa hagdan dahil sa sobrang pag-inom. Anong klaseng ina ang gagawa niyan sa sariling anak? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang kanyang anak ang nagtulak sa akin. Na ang anak niya ang pumatay sa apo niya. Ngunit ang aking boses ay tila napipi. Ang bawat pagtatangka kong magsalita ay nauuwi lamang sa isang mahinang singhap ng hangin. Ang aking katawan ay tila naging isang bilangguan ng sarili kong sakit. Bumukas ang pinto at pumasok si Aris. Dala niya ang isang malaking kumpol ng mga puting bulaklak
Ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pighati na kayang manlinlang ng kahit na sinong manonood. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang insulto sa nanunuyot kong puso. Honey, salamat at ligtas ka, bulong niya sa tono na tila isang nag-aalalang asawa. Ngunit nang yumuko siya upang halikan ang aking noo, narinig ko ang kanyang mahinang pagbabanta na siya lamang at ako ang makakaalam. Huwag kang gagawa ng ingay, Tala. Kung ayaw mong mamatay na parang aso sa lansangan, sumunod ka sa script ko. Sabihin mo sa doktor na aksidente ang lahat. Nanigas ang aking buong pagkatao. Tumingin ako sa kanya. Pilit na hinahanap ang lalaking minahal ko noon, ngunit ang nakita ko na lamang ay isang halimaw na nakasuot ng mamahaling barong. Sa likod niya, nakita ko si Calixta na nakasilip sa pinto, may dala ring prutas at nakasuot ng mukha ng isang tapat na kaibigan. Ang kanilang pagkakaisa sa kasamaan ay tila isang madilim na anino na bumabalot sa buong silid. Kailangan mong magpahinga, Tala, sabi ni Calixta habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa Lumina habang nagpapagaling ka. Hindi namin hahayaang bumagsak ang negosyo ng tatay mo dahil lang sa nangyaring ito. Isang nurse ang pumasok na may dalang maliit na tray ng gamot. Kailangan niyo na pong inumin ito, Ma'am Tala. Pampakalma po ito para hindi kayo masyadong mabahala sa inyong pagkawala. Tinitigan ko ang maliit na kulay asul na tableta. Alam ko ang tinging iyon sa mga mata ni Aris. Gusto nila akong patulugin. Gusto nilang mawala ang aking katinuan upang tuluyan nilang makuha ang lahat. Sa ilalim ng kumot, ang aking mga daliri ay nanginginig. Nang ilapit ng nurse ang baso ng tubig, kinuha ko ang gamot at isinubo ito. Ngunit sa halip na lunukin, mabilis ko itong itinago sa ilalim ng aking dila. Uminom ako ng tubig at nagkunwaring lumunok bago muling humilig sa unan at ipinikit ang aking mga mata. Narinig ko ang kanilang mahihinang bulungan, ang tunog ng pag-alis ni na Doña Remedios at Calixta, at ang huling yabag ng sapatos ni Aris bago tuluyang sumara ang pinto. Nang masiguro kong wala na sila, dahan-dahan kong iniluwa ang tableta at mahigpit itong hinawakan sa aking palad. Ito ang aking unang hakbang sa paglaban. Hindi ako baliw, hindi ako mahina. At higit sa lahat, hindi pa ako tapos. Napatitig ako sa bintana ng ospital. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin. Tila mga luha ng langit para sa aking nawalang anak. Sa gitna ng katahimikan, isang pangako ang namuo sa aking isipan. Ang bawat patak ng dugo na nawala sa akin ay babayaran nila ng higit pa sa yaman. Ngunit ang aking pagmumuni-muni ay naputol nang muling bumukas ang pinto nang hindi inaasahan. Isang lalaking hindi ko kilala na may dalang mga dokumento at nakasuot ng simpleng polo ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay seryoso at tila may lalim na hindi ko maunawaan. Mrs. Tala Lumina Aragon? Tanong niya sa isang baritonong boses. Hindi ako dapat narito, ngunit may iniwang habilin ang tatay niyo bago siya pumanaw. At mukhang kailangan niyo ito ngayon higit sa anuman. Kumaba ang aking dibdib. Sino ang lalaking ito? At anong lihim ang baon niya mula sa aking ama na maaaring magpabago sa takbo ng aking impyerno? Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang iyong mga matatala dahil ang mga perlas ay sumisilang sa ilalim ng pinakamabigat na dagat. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa aking gunita, kundi sa isang baritonong boses na narinig ko sa likod ng mga puno ng niyog. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing puno ng pangamba, sinubukan kong lumabas ng bahay upang damhin ang alat ng hangin sa aking balat. Ang mansyon ay tila isang malaking hawla at bawat hakbang ko sa damuhan ay binabantayan ng mga matalas na mata ng mga tauhan ni Doña Remedios. Sa dulo ng hardin, malapit sa mga linya ng kuryente na tila nasira ng nagdaang bagyo, may isang lalaking nakasuot ng kupas na asul na uniforme.
Siya ang lalaking nakita ko sa dalampasigan. Sa malapitan, ang kanyang muka ay seryoso. May mga guhit ng kapaguran, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ma'am, pasensya na po. May inaayos lang ako sa linya ng kuryente. Ang sabi niya nang mapansin ang aking presensya. Ngunit nang masigurong malayo ang mga bantay, lumapit siya ng bahagya. Hindi ako basta trabahador, Tala. Ako si Gabriel. Pinadala ako ni Attorney San Jose, ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang pangalan ni Attorney San Jose ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Bakit ngayon ka lang? Bakit hinayaan mong mangyari ito sa akin? Ang aking tinig ay gumuho sa isang mahinang hikbi. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa akin. Doon, nakita ko ang aking ama na nakangiti, nakaakbay sa isang mas batang Gabriel na may hawak na diploma. Matagal na kitang hinahanap, ngunit hinarangan ng asawa mo ang lahat ng sulat at tawag mula sa labas. Pinagmukha ka nilang baliw sa mata ng batas upang makuha nila ang iyong pirma. Kailangan mong magtiwala sa akin, Tala. Hindi ka mag-isa. Bago pa man ako makasagot, ang katahimikan ng hardin ay bumasag sa matalas na boses ni Doña Remedios mula sa balkonahe. Tala, anong ginagawa mo riyan sa tabi ng hamak na trabahador na yan? Pumasok ka rito. Ang dumi-dumi mo na. Tila nawawala na naman ang iyong katinuan. Padabog na lumapit ang matandang babae. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tila sumasalamin sa kanyang kalupitan. Hinila niya ako sa braso at sa kanyang pagkataranta, nabunggo niya ang isang maliit na mesang kawayan kung saan nakalagay ang aking florera ng mga sariwang bulaklak. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa semento ay tila isang hudyat ng aking pagkapahiya. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakawala mong kwenta. Kahit simpleng pagtayo ay hindi mo magawa ng maayos. Ang sigaw ni Doña Remedios habang dinuduro ako sa harap ni Gabriel. Yumuko ako, pilit na pinipigilan ang aking mga luha. Akmang luluhod ako upang pulutin ang mga piraso ng porselana nang maramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Ako na po, Ma'am Tala. Ang malumanay na boses ni Gabriel. Lumuhod siya sa harap ko, sa mismong paanan ni Doña Remedios, at nagsimulang pulutin ang mga matatalim na bubog. Ang kanyang mga daliri ay magaslaw dahil sa trabaho, ngunit ang bawat paghawak niya sa mga piraso ng florera ay tila isang ritual ng pag-iingat. Sa isang saglit, tumingin siya sa akin. Isang tingin na nagsasabing, "Tahan na, narito na ako." Napatitig ako sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng takot. Ang bawat bubog na pinupulot niya ay tila sumisimbolo sa mga piraso ng aking buhay na unti-unti niyang gustong buuin muli. Ngunit ang munting sandali ng pag-asa ay mabilis na naputol. Ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw mula sa malaking tarangkahan ng mansyon. Isang itim na SUV ang huminto ng mabilis, nagpapadpad ng alikabok sa paligid. Bumukas ang pinto at iniluwal nito si Aris. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. At pagkatapos ay kay Gabriel na nasa paanan ko pa rin. Tala, bakit ka nasa labas? At sino ang lalaking ito na masyadong malapit sa asawa ko? Ang boses ni Aris ay puno ng selos at panganib. Humakbang siya palapit sa amin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Anong ginagawa mo sa bahay ko, ha? Tumingin si Gabriel kay Aris, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kasing bigat ng bakal. Isang maling galaw, at ang marupok na pag-asang hawak ko ay maaaring muling madurog sa harap ng lalaking pumatay sa aking mga pangarap. Dala ng isang hindi maipaliwanag na lakas ng loob,
Lumabas ako at sinundan ng matandang babae sa dilim. Ngunit bago pa man ako makalapit sa silid ni Doña Remedios, isang malamig na kamay ang humawak sa aking balikat mula sa likuran. Halos tumalon ang aking puso sa lalamunan, ngunit bago pa man ako makasigaw, isang pamilyar na amoy ng sabon at ulan ang bumalot sa akin. Huwag kang gagawa ng ingay, Tala. Ako ito, ang bulong ni Gabriel. Nakatago siya sa anino ng malalaking kurtina sa pasilyo. Kailangan mong makuha ang relos. Ang relos na ibibigay mo sana sa asawa mo. Bakit? Ano ang kinalaman niyon? Ang tanong ko sa isang pabulong na boses. Hindi lang yun basta relos, Tala. Yun ang smartwatch na binili mo para sa magiging anak nyo, di ba? May feature iyon na automatikong nagre-record kapag may nakitang matinding impact o pagbagsak. Nakasync iyon sa cloud account mo na tanging ang tatay mo lang ang may alam ng password. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay alerto sa bawat tunog ng paligid. Ang aking hininga ay tila huminto. Ang relos na yon, ang huling bagay na hawak ko bago ako mahulog. Mabilis akong bumalik sa aking silid nang makaalis si Gabriel. Hinalughog ko ang aking mga gamit, bawat sulok ng cabinet, hanggang sa maramdaman ng aking mga daliri ang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga lumang kumot. Doon, sa loob ng isang gusot na asul na papel, ay ang relos. Ang screen nito ay may lamat. Tila isang sugat na hindi naghilom, ngunit nang pindutin ko ang button, isang mahinang liwanag ang lumabas. Ito na ang aking sandata. Ang katotohanan na nakatago sa loob ng isang pirasong bakal at kristal. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay lalong naging mabigat. Si Aris ay tila isang leon na hindi mapakali. Pabalik-balik sa kanyang opisina, habang si Calixta ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga stocks ng Lumina. "Honey, uminom ka na ng gatas mo," ang sabi ni Aris habang papasok sa aking silid. May dala siyang baso ng gatas na may kakaibang puting amoy. Alam ko ang amoy na yon. Iyon ang gamot na nagpapabagal sa aking isip. Ang lason na nagpapanatili sa aking pagiging baliw sa harap ng mundo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. "Salamat, Aris. Napakabuti mong asawa," ang sabi ko ng may ngiting pilit. Kinuha ko ang baso at uminom, ngunit sa bawat lagok, tinitiyak kong nananatili ang likido sa aking pisngi hanggang sa makaalis siya. Nang maisara ang pinto, mabilis akong tumakbo sa banyo at isinuka ang lahat. Bumalik ako sa aking mesa at muling kinuha ang uling. Sa pagkakataong ito, hindi na mukha ng sanggol ang aking iginuhit. Iginuhit ko ang isang kabibe, isang saradong kabibe na may matatalim na dulo. Sa loob nito, may isang perlas na dahan-dahang naglalabas ng liwanag. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng dumi ng uling sa aking mga kamay, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking sining. Ang bawat kuskos ng uling sa papel ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang arkitekto ng aking sariling paglaya. Ngunit ang aking panandaliang kapayapaan ay muling nabasag nang marinig ko ang isang malakas na pagtatalo sa ibaba. Sumilip ako sa balkonahe at nakita ko si Doña Remedios na may kausap na isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Hindi siya taga-Lumina. Siya si Mr. Valdez, ang pinakamatinding karibal ng aking ama sa industriya ng alahas. "Siguraduhin mo lang, Remedios, na kapag nakuha na ng anak mo ang pirma ni Tala, sa akin mapupunta ang mga minahan sa Palawan. Ayoko ng atrasan," ang sabi ni Mr. Valdez sa isang boses na puno ng kasakiman. "Huwag kang mag-alala, Valdez. Konting anunsyo na lang na tuluyan ng nawala sa sarili ang manugang ko at legal na mapapasa amin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay ponduhan ang utang ni Aris sa kasino para hindi kami madamay sa gulo," sagot ni Doña Remedios habang humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pala si Aris at Calixta ang kalaban ko. Pati ang sarili kong biyenan
ay handang ibenta ang legacy ng tatay ko sa kaaway para lang maisalba ang kanilang luho. Bumalik ako sa loob ng silid. Ang aking puso ay mabilis ang tibok. Kailangan kong maipaalam ito kay Gabriel. Ngunit nang tignan ko ang bintana, wala ang anino ng aking tagapagtanggol. Sa halip, nakita ko ang isang itim na envelope na nakasingit sa hamba ng bintana. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang litrato. Litrato ni Gabriel na may nakatutok na baril sa kanyang ulo. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Huwag kang masyadong kampante, Tala. Alam namin ang bawat kilos nyo, sino ang may hawak kay Gabriel, at paano ko siya maililigtas kung ako mismo ay nakakulong sa loob ng sarili kong bahay. Sa bawat pag-ikot ng orasan, unti-unting namamatay ang pag-asa sa aking puso. Ngunit isinisilang ang isang halimaw na handang lumaban para sa katarungan. Hawak ko pa rin ang itim na sobre. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Ang imahe ni Gabriel na may baril sa ulo ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ngunit alam ko ang laro ni na Aris. Gusto nilang panghinaan ako ng loob. Gusto nilang maniwala ako na wala na akong kakampi upang tuluyan akong sumuko. Dahan-dahan kong kinuha ang lighter mula sa ibabaw ng mesa. Sinilaban ko ang dulo ng litrato. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa gilid ng papel, nilalamon ang imahe ng panganib, hanggang sa maging itim na abo na lamang ito na tinangay ng hangin sa labas ng bintana. Kung bihag man nila si Gabriel, kailangan kong maging matatag. Ako naman ang magliligtas sa kanya. Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang mabuway at luha ang sitala. Inayos ko ang aking buhok, pinunasan ng mantsa ng uling sa aking mga pisngi, at nagsuot ng isang pulang damit. Ang kulay ng dugo. Ang kulay ng aking muling pagkabuhay. Nang hapong yon, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig na nara ay tila isang babala. Sa gitna ng bulwagan, nakita ko sina Aris, Calixta, at Doña Remedios na tila nagdiriwang habang umiinom ng tsa. Honey, bakit ka bumaba? Di ba sabi ko magpahinga ka lang? Ang gulat na tanong ni Aris habang tumatayo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa katuwaan patungo sa pagkabahala. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Mas mabuti na ang pakiramdam ko, Aris. Salamat sa gamot na ibinibigay mo. Tila nagising ang aking diwa. Ayoko nang magkulong sa kwarto. Gusto kong makisalo sa inyo. Nagkatinginan sina Calixta at Doña Remedios. Baka sa mukha ni Calixta ang pag-aalinlangan. Tala, are you sure? Baka mabigla ang katawan mo. Alam mo namang unstable ka pa. Ang sabi ni Calixta sa kanyang mapanlinlang na tono. I am very sure, Calixta. In katunayan, naalala ko na ang lahat, pati ang mga bonding natin noong bata pa tayo. Ang sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Kinuha ko ang pitsel ng tsa at sinalina ng kanyang tasa. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat patak ng mainit na likido ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng mga lihim na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Uminom ka, Calixta. Masarap ang tsaa kapag mainit pa. Gaya ng pagkakaibigan nating dalawa. Ang bulong ko. Ito ang aking golden moment. Sa harap ng aking mga kaaway, ipinakita ko ang isang lakas na akala nila ay tuluyan na nilang napatay. Sa gitna ng aming merienda, sinimulan ko ang aking plano. Aris, honey, may narinig pala akong balita kanina sa radyo tungkol kay Mr. Valdez. Balita ko ay naghahanap siya ng mga bagong investors para sa kanyang kumpanya. Hindi ba't karibal siya ng tatay ko? Nabilaukan si Aris sa kanyang iniinom. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ano? Bakit mo naman naitanong yan, Tala? Wala tayong pakialam sa kanya. Wala lang.
Naisip ko lang na baka may mga taong traidor na gustong makipag-alyansa sa kanya para lang pagtakpan ang sarili nilang mga utang. Ang sabi ko habang dahan-dahang hinihiwa ang aking cake. Siya nga pala, Calixta. Bakit tila madalas kang lumabas nitong mga nakaraang araw? May bago ka bang kliyente o baka may bago ka ring pinagkakautangan ng loob? Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Calixta. Ang binhi ng pagdududa ay dahan-dahan ko nang itinatanim sa isipan ni Aris. Alam kong ang kanilang alyansa ay nakabatay lamang sa kasakiman at ang kasakiman ay madaling gumuho kapag nahaluan ng hinala. Tala, masyado ka na yatang maraming sinasabi. Baka kailangan mo nang bumalik sa itaas. Ang madiin na sabi ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag po kayong mag-alala, Doña Remedios. Marami pa po akong sasabihin sa mga susunod na araw, lalo na tungkol sa mga dokumentong naiwan ni Papa. Ang sagot ko bago ako tumayo ng may dignidad. Bumalik ako sa aking silid na may dalang tagumpay sa aking puso. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ngunit ang aking saya ay biglang napalitan ng kaba nang mapansin kong bukas ang pintuan ng aking banyo. Mabilis akong lumapit sa aking pinagtataguan ng smartwatch, ang huling ebidensya ko. Hinalughog ko ang loob ng cabinet, ang ilalim ng lababo, at ang likod ng mga tuwalya. Wala na ito. Ang relos ay wala na sa kanyang kinalalagyan. Sa gitna ng aking pagkataranta, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakadikit sa salamin ng banyo. May nakasulat doon gamit ang lipstick na kulay pula. Salamat sa regalo, Tala. Napaka-interesante ng mga narinig ko sa loob nito. Ang boses ni Calixta ay umalingaw-ngaw sa labas ng aking pinto na sinundan ng tunog ng kanyang mapang-uyam na tawa. Aris, halika rito. Tingnan mo kung ano ang itinatago ng baliw mong asawa. Nanghina ang aking mga tuhod. Ang aking tanging sandata ay nakuha na nila. Paano ko ngayon mapapatunayan ang kanilang krimen kung ang ebidensya ko ay nasa kamay na ng aking kaaway? Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pananakit sa katawan, kundi ang panoorin ang mga kaaway mo na dahan-dahang ubusin ang isa't isa dahil sa sarili nilang kasakiman. Ito ang bulong ng aking budi habang pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng alyansang binuo ni Aris at Calixta. Nawala man sa akin ang relos, hindi nila alam na yun ay isang pain lamang, isang panggulo upang hindi nila mapansin ang mas malaking bitag na inihanda ko sa tulong ng mga impormasyong nakuha ni Gabriel bago siya nawala. Nagtago ako sa likod ng malalaking haligi ng mansyon nang marinig ko ang sigawan sa loob ng opisina ni Aris. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng ingay ng pag-aaway, tila dalawang asong ulol na nag-aagawan sa isang buto na wala na palang laman. Ano ito, Aris? Bakit may sulat mula sa kasino na nagsasabing isinangla mo na ang mga lupain sa Palawan nang wala akong alam? Ang boses ni Calixta ay matinis at puno ng panginginig sa galit. Akala ko ba ay magkasama tayo rito? Akala ko ba ay para sa ating dalawa ang lahat ng ito? Tumahimik ka, Calixta. Kailangan ko lang ng puhunan para mabawi ang mga natalo ko. Kapag nakuha ko na ang huling pirma ni Tala sa dokumentong nakuha mo, mababayaran ko rin ang lahat. Ang bulyaw ni Aris na sinundan ng tunog ng mga papel na inihagis sa sahig. Dahan-dahan akong lumabas mula sa anino. Ang aking mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala. Aris? Calixta? Bakit kayo nag-aaway? Naririnig ko kayo hanggang sa itaas. Ang sabi ko sa isang malambing na tinig habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Gulat na napalingon ang dalawa. Mabilis na itinago ni Aris ang mga dokumento sa likod niya habang si Calixta ay pilit na nag-ayos ng kanyang sarili. Bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit. Wala ito, Tala. Masyado ka lang sigurong pagod. Kaya kung ano-ano ang naririnig mo, bumalik ka na sa kwarto mo. Ang utos ni Aris, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Pero Aris, nakita ko kasi ang isang lalaki kanina sa gate.
May hinahanap siyang Aris Aragon at may dala siyang itim na envelope. Akala ko ay tungkol sa negosyo, kaya itinuro ko siya sa opisina ni Doña Remedios. Ang pagsisinungaling ko nang may inosenteng na ngiti. Nakita ko ang biglang panlalaki ng mga mata ni Aris. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang naglaho, tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Alam niyang ang mga tauhan ni Mr. Valdez ay hindi basta-basta tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. Anong itim na envelope, Aris? Ang tanong ni Calixta. Ang kanyang tinig ay puno ng hinala. May iba ka pa bang itinatago sa akin? Niloloko mo ba ako? Wala. Huwag kang makinig sa baliw na yan. Ang sigaw ni Aris habang itinuturo ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ko ay nagsimula nang tumubo at lumago. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad palabas, ngunit huminto ako sa pintuan at lumingon muli sa kanila. Siya nga pala, Calixta, ang relos na kinuha mo. Baka gusto mong tingnan ang likod niyon. May nakaukit na code roon na tanging ang tatay ko lang ang nakakaalam. Sabi niya, iyon daw ang susi sa huling vault ng Lumina na hindi pa nabubuksan ng kahit sino. Ang huling hirit ko bago ko tuluyang isinara ang pinto. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, tumayo ako at sumandal sa pader. Nakarinig ako ng isang malakas na tunog ng sampal. Isang marahas na pagtama ng palad sa pisngi na sinundan ng isang mahabang katahimikan. Hindi ko kailangang makita upang malaman kung sino ang nasaktan. Napangiti ako sa dilim. Ang kanilang pagkakaisa ay tila isang marupok na sinulid na ngayon ay tuluyan ng naputol. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit ang aking tagumpay ay panandalian lamang. Habang naglalakad ako patungo sa aking silid, may isang aninong mabilis na dumaan sa dulo ng pasilyo. Isang pamilyar na amoy ng ulan at lumang papel ang humalo sa hangin. Gabriel, ang mahinang tawag ko, ngunit walang sumagot. Sa halip, isang maliit na piraso ng punit na tela mula sa uniforme ng kuryente ang nakita ko na nakasabit sa hawakan ng aking pinto. May bahid ito ng tuyong dugo. Kinabahan ako, buhay pa ba si Gabriel? O ang telang ito ay isang babala na ako na ang susunod? Bago ko pa man mahawakan ng pinto, narinig ko ang muling pagsigaw ni Calixta mula sa opisina, isang sigaw na puno ng pananakot at desperasyon. Kung hindi mo ibibigay ang perang kailangan ko para makaalis dito, Aris, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang ginawa mo sa anak niyo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan bago mo pa mahawakan ang kahit isang butil ng perlas ng Lumina. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang baraha ni Calixta ay nakalapag na sa mesa. Ang tanong na lamang ay kung sino sa kanilang dalawa ang unang hihila sa gatilyo upang tuluyang mawakasan ang sarswelang ito. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kagandahan ng mga perlas ng Lumina. Ipinagdiriwang din natin ang katapatan at ang kinabukasan na binuo ko para sa aking asawang si Tala. Ang boses ni Aris ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng Marangyang Hotel, puno ng tamis at pagkukunwari. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na tuxedo na tila ba siya ang pinaka-inosenteng tao sa mundo. Sa tabi niya, nakatayo si Calixta na nakasuot ng isang makinang na gown. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang hawak ang mikropono. Saksi ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, ang mga mamamahayag at ang mga karibal sa negosyo. Ito ang sandaling pinakahihintay nila, ang opisyal na pag-anunsyo na ang Lumina ay nasa ilalim na ng bagong pamunuan dahil sa hindi maayos na kalagayan ng tagapagmana nito. Habang pinapanood ko sila mula sa madilim na sulok ng backstage, naramdaman ko ang isang pamilyar na hapdi sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hapdi ng kahinaan. Ito ay ang apoy ng isang perlas na dumaan sa matinding hirap
Bago tuluyang kumintab, naramdaman ko ang malamig na bakal ng smartwatch sa aking palad. Ang ebidensyang akala ni Calixta ay nakuha na niya. Ngunit ang hawak niya ay isang huwad na replika lamang na sadyang ipinaiwan ko sa banyo. Ngayon, patuloy ni Aris, ipakikita namin sa inyo ang obra maestra na magbabago sa kasaysayan ng ating industriya. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagsimulang magliwanag. Inaasahan ng lahat ang mga disenyo ng alahas, ngunit sa halip na ginto at perlas, isang madilim at magulong imahe ang lumitaw. Ang tunog na lumabas sa mga dambuhalang speaker ay hindi musika. Iyon ay ang tunog ng isang malakas na pagtatalo. Ayoko na sa kanya, Calixta. Itatapon ko na siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Ang boses ni Aris ay kasing linaw ng kristal. Ang mga tao sa ballroom ay biglang nagbulungan. Ang kaba sa mukha ni Aris ay hindi maikakaila. Sinubukan niyang senyasan ng mga technician na patayin ang screen, ngunit walang sumunod. Aris, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Calixta sa recording. Wala kang silbing babae. Masyado kang mapagmataas. Sinundan iyon ng isang malakas na tunog ng pagkakalabog, ang tunog ng aking pagbagsak sa hagdanan. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat. Aris, ang anak natin. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng isang libingan. Ang bawat mata ay nakatutok kay Aris na ngayon ay nanginginig na sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Dahan-dahan akong lumabas mula sa backstage. Suot ko ang isang puting-puting gown na tila isang birhen ng katotohanan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa entablado ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga ambisyon. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok sa akin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na reyna ng lumina. Tetala? Ang nauutal na tawag ni Aris. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa mesa kung saan nakalagay ang mga mamahaling alak. Para sa selebrasyon, kinuha ko ang aking baso ng pulang alak. Sa harap ng lahat, dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal, ang gintong nagmistulang tanikala sa aking mga kamay sa loob ng 5 taon. Ito ang aking golden moment. Binitiwan ko ang singsing at pinanood ang paglubog nito sa loob ng baso ng alak. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kristal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tapos na ang palabas, Aris. Ang sabi ko sa isang boses na kalmado, ngunit punong-puno ng awtoridad. Ang perlas na sinubukan mong durugin ay siya palang maglalantad sa iyong kadiliman. Biglang bumukas ang mga pintuan ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng pulisya. Sa pangunguna ng isang lalaking pamilyar ang tindig. Si Gabriel, may benda siya sa kanyang ulo at ang kanyang braso ay nakasaklay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katarungan. Aris Aragon at Calixta Lumina, inaaresto kayo sa kasong tangkang pagpatay at malakihang pandaraya, ang deklara ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, nang makita ni Calixta na wala na siyang takas, ang kanyang mukha ay nabalot ng isang baliw na galit. Nakita niya ang isang basag na piraso ng kristal mula sa isang natumbang dekorasyon sa entablado. Hinding-hindi mo makukuha ang lahat, Tala. Kung babagsak ako, isasama kita. Ang tili niya habang mabilis na sumusugod sa akin. Ang matalim na kristal ay nakatutok sa aking dibdib. Napatili ang mga tao. Ang lahat ay tila huminto sa paggalaw habang ang panganib ay mabilis na papalapit sa aking puso. Sa isang iglap, ang kintab ng kristal na hawak ni Calixta ay tila naging kidlat na babagsak sa aking dibdib. Napapikit ako, hinihintay ang hapdi. Ngunit sa halip na sakit ay isang mabigat na bulto ang humarang sa aking harapan. Narinig ko ang marahas na pagtama ng katawan sa sahig at ang mabilis na yabag ng mga pulis na sumugod upang puksain ang kaguluhan.
Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Gabriel na nakaluhod sa sahig. Hawak ang braso ni Calixta na ngayon ay pilit na iginigapos ng mga awtoridad. Sa kabila ng kanyang mga sugat at benda, hindi siya nag-atubiling itaya ang kanyang buhay para sa akin. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nanatiling nakatutok sa akin. Tila sinisiguro na wala kahit isang gasgas na dumapos sa aking balat. Huli na ang lahat, Calixta. Tapos na ang kasakiman niyo. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon, ngunit may bigat ng katarungan. Si Aris ay nakita kong nakaluhod sa isang sulok, umiiyak at nagmamakaawa sa mga pulis. Ang kanyang karangyaan ay naglaho na tila bula at ang natira na lamang ay isang lalaking duwag. Wag na hindi kayang harapin ang bunga ng kanyang sariling kataksilan. Talahani, patawarin mo ako. Ginamit lang ako ni Calixta. Siya ang may plano ng lahat. Ang pagsusumamo niya na tila isang asong nanginginig sa takot. Tinitigan ko siya nang may halong awa at pandidiri. Wala na ang galit na dating sumusunog sa aking puso. Tanging isang malamig na katotohanan na lamang ang natira. Hindi ka biktima, Aris. Ikaw ang arkitekto ng sarili mong kulungan. Sa loob ng silid ng presinto pagkalipas ng ilang oras, hiningi ko ang pagkakataon na makausap si Calixta ng kaming dalawa lamang. Nakaupo siya sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang mamahaling gown. Suot ang isang kulay kahel na uniforme na tila tumunaw sa kanyang huwad na kapangyarihan. Bakit, Calixta? Magkapatid tayo sa dugo. Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang tanong ko sa isang malumanay na boses. Tumawa siya ng mapait, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pait. Dahil sa bawat hinga mo, Tala, naaalala ko ang lahat ng wala sa akin. Ang pagmamahal ni Papa, ang yaman, ang dangal. Akala ko kapag kinuha ko ang lahat sa iyo, magiging masaya ako. Pero kahit nasa akin na ang lahat, pakiramdam ko ay basura pa rin ako. Pinatatawad na kita, Calixta. Ang sabi ko na ikinagulat niya. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa buhay ko. Ngunit ang katarungan ay mananatili. Pagbabayaran mo ang buhay ng anak ko. Lumabas ako ng presinto nang may dalang kakaibang gaan sa aking dibdib. Pagdating ko sa mansyon ng Lumina, dumiretso ako sa hardin. Kinuha ko ang isang maliit na puting tela. Ang panyong tiniru ko para sa aking sanggol na nabahiran ng dugo noong gabi ng aking pagbagsak. Inilapag ko ito sa isang maliit na hukay sa ilalim ng puno ng nara na itinanim ni Papa. Kumuha ako ng lighter at dahan-dahang sinilaban ang tela. Ang apoy ay marahang gumapang. Tinutupok ang bawat hibla ng sakit hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hanging gabi. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang isang mahinang ihip ng hangin sa aking pisngi. Tila isang halik mula sa isang anghel na nagpapaalam na. Malaya ka na, anak. Malaya na rin ang mommy. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Si Gabriel. Tala, maayos na ang lahat. Ang board of directors ay naghihintay na sa'yo para sa muling pagbubukas ng Lumina. Ngunit may lungkot sa kanyang boses. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Ngumiti siya ng malungkot. Ang makita kang nakatayo at muling nagniningning ay sapat na kabayaran na. Tala. Ngunit ang misyon ko ay tapos na rito. Kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay. Nanlamig ako. Aalis ka? Sinasabing ang pinakamagandang perlas ay yaong nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, kung saan ang dilim at lamig ay hindi matapos-tapos. Habang nakatayo ako sa puting buhangin ng El Nido, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto sa kalangitan. Naramdaman ko sa wakas ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang bawat alat ng hangin na humahaplos sa aking mukha ay tila humuhugas sa huling bahid ng pait na iniwan ng nakaraan. 3 buwan na ang lumipas
simula noong gabi ng pagtutuos sa Manila. Ang lumina ay muli nang nagniningning, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa karangyaan lamang. Itinatag ko ang boses ng perlas, isang pundasyon na nagbibigay ng kanlungan at boses sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bawat pirasong alahas na ibinebenta namin ngayon ay may kalakip na pangako na ang bawat sugatang kaluluwa ay may kakayahang muling mabuo at kumislap. Ma'am Tala, handa na po ang mga bagong binhi ng perlas para sa ating farm. Ang tawag ni Nanay Elena, ang matandang tagapangalaga ng aming farm sa Palawan na itinuring ko na ring pamilya. Ngumiti ako sa kanya. Salamat, Nanay. Susunod na po ako. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng bangka. Hawak ko ang isang maliit na lalagyan na puno ng mga reject na perlas, iyong mga may lamat, hindi perpekto, at itinuturing na walang halaga sa merkado. Ngunit para sa akin, sila ang pinakamahalaga. Kinuha ko ang isa at tinitigan ito sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang lamat nito ay tila isang mapa ng aking sariling buhay. Isa-isa ko silang ibinalik sa dagat. Narinig ko ang mahinang tunog ng bawat perlas na humahalik sa ibabaw ng tubig bago tuluyan silang lumubog sa kailaliman. Hindi ito pagtatapon. Ito ay pagbabalik sa kanila sa kanilang tunay na tahanan. Kasabay ng paglubog nila ay ang pagpapakawala ko sa lahat ng galit kay Aris at Calixta. Hindi ko na sila kailangang kamuhian upang maging masaya. Ang kalimutan sila ang pinakamalaking tagumpay na maaari kong ibigay sa aking sarili. Nang lumingon ako pabalik sa dalampasigan, isang bulto ng tao ang nakatayo malapit sa mga puno ng niyog. Ang aking puso ay tila nakaramdam ng isang pamilyar na kaba, ngunit hindi ito kaba ng takot. Ang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo at maong ay dahan-dahang naglalakad patungo sa akin. Si Gabriel, tumigil siya ilang hakbang mula sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bigat ng tungkulin. Tanging isang malalim na katahimikan at paghanga ang mababasa roon. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik. Pero tila ang mga alon ng Palawan ang pilit na humihila sa akin pabalik dito. Ang sabi niya sa kanyang baritonong boses na tila isang pamilyar na himig. Bakit ka bumalik, Gabriel? Ang tanong ko habang nilalaro ng hangin ang aking buhok. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Dahil na-realize ko na ang misyon ko ay hindi natapos sa pagpapalaya sa iyo mula sa batas. Ang tunay na misyon ko ay siguraduhin na ang perlas na ito ay hindi na muling mag-iisa sa gitna ng karagatan. Ito ang aking golden moment. Walang mabulaklak na salita, walang marangyang anunsyo. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang aking kamay. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, kundi isang banayad na pagdaiti ng aming mga palad. Isang pagtatanong kung handa na ba akong magsimula muli. Sa haplos ng kanyang kamay, naramdaman ko ang isang pangako ng kaligtasan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Tiningnan ko ang malawak na dagat. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahan nang lumalaganap. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang refleksyon ng mga bituin sa tubig. Gaya ng isang perlas, ang aking buhay ay nabuo sa ilalim ng matinding pressure, ngunit ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong liwanag. Isang taon na ang lumipas simula noong gabi na tila gumuho ang aking mundo. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa baybay ng Palawan, unti-unti kong natututunan na ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng sugat, kundi sa lalim ng paghilom. Ang simoy ng dagat ay humahalik sa aking balat. Bit-bit ang bango ng mga namumukadkad na sampagita sa gilid ng aming tahanan. Ang puting bulaklak na ito, gaya ng isang perlas, ay maliit at simple, ngunit ang bango nito ay kayang punuin ang buong kapaligiran ng pag-asa. Madalas akong makatanggap ng balita mula sa Maynila. Si Aris at Calixta ay nananatili sa likod ng mga rehas, tinitiis ang lamig ng katarungan na sila rin ang nagtanim.
Ang balita ko ay tuluyan ng tinalikuran ng lipunan si Doña Remedios. Ang kanyang kayabangan ay nauwi sa isang malungkot at mapait na pag-iisa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan ng mansyong dati niyang kinilala. Ang batas ng tao ay nagbigay ng parusa, ngunit ang batas ng tadhana, ang karma, ang siyang tunay na tumapos sa kanilang kasaysayan. Napangiti ako habang tinitingnan ang mga dokumento ng boses ng Perlas. Higit sa 100 kababaihan na ang nabigyan namin ng bagong simula. Sa bawat kwento ng tagumpay nila, nararamdaman ko ang paghilom ng sarili kong mga bitak. Lalim yata ng iniisip mo, Tala. Ang malumanay na boses ni Gabriel ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Lumapit siya sa akin, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Hindi na siya ang abogadong balot ng formalidad. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at ang kanyang mukha ay maaliwalas, bakas ang kapayapaan na nahanap niya rin sa tabi ko. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Ang sagot ko habang tinatanggap ang tasa. Dati, akala ko, ang pagpapatawad ay tanda ng kahinaan. Akala ko, kailangan kong maging kasing talim ng aking mga kaaway para lang mabuhay. At ngayon, tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may pagmamahal. Ngayon, alam ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ibinigay ko ang patawad para sa sarili ko upang hindi na sila magkaroon ng kahit anong puwang sa aking puso. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang kakayahang manatiling buo habang humahampas ang mga alon. Ito ang sagot sa lahat ng aking mga katanungan. Pinatawad ko na ang nakaraan dahil kung hindi dahil sa hapdi, hindi ko matatagpuan ang perlas sa loob ng aking pagkatao. Nahanap ko ang tunay na binyin, hindi sa yaman ng lumina, kundi sa simpleng pagtulog sa gabi ng walang takot at sa paggising sa umaga na may kasamang taong handang makinig sa aking katahimikan. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay humalik sa aking balat. Handa ka na bang pumasok? Lumalamig na ang hangin. Sandali na lang, ang bulong ko. Gusto ko pang damhin ang bango ng sampagita. Ang aral na iniwan sa akin ng aking ama at ng aking sariling paglalakbay ay malinaw na ngayon. Ang bawat babae ay isang perlas. Maari tayong mabalot ng putik. Maari tayong subukang durugin ng mga taong ating pinagkatiwalaan. Ngunit ang ating liwanag ay hindi kailanman maglalaho hanggat marunong tayong tumayo at yakapin ang ating sariling halaga. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa bahay, magkahawak kamay sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Wala nang takot, wala nang pait. Ang kwento ng aking pagdurusa ay natapos na at ang kabanata ng aking tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang liwanag ng sugatang perlas ay hindi na muling mamamatay dahil ito ay nagniningning na mula sa kaibuturan ng isang pusong natutong magmahal muli. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Tala sa ilalim ng mga bituin na saksi sa kanyang muling pagsilang at sa kapayapaang matagal niyang hinanap. Isang malalim na pasasalamat ang nais kong iabot sa inyong lahat na nanatiling nakikinig mula sa simula hanggang sa huling hininga ng kwentong ito. Maraming salamat sa pagpayag ninyong maging bahagi ng buhay ni Tala at sa pagturing sa bawat kabanata bilang isang kaibigang nagkukwento sa inyong tabi habang ginagawa ang inyong mga pang-araw-araw na tungkulin. Habang isinusulat ko ang bawat salitang inyong narinig, lalo na ang mga bahagi kung saan ang puso ni Tala ay tila dinudurog ng tadhana, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding pighati. May mga gabing tila nararamdaman ko ang lamig ng ulan sa aking sariling balat habang inilalarawan ko ang kanyang kalungkutan. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon, kundi inspirasyon mula sa mga tunay na tinig at karanasan ng mga kababaihang aking nakilala, mga kwento ng pagtitiis, lihim na luha, at ang hindi matatawarang tapang na bumangon mula sa sariling abo.
Ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ay simple lamang. Ang pag-asa ay gaya ng isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaari itong kumislap o humina. Ngunit hanggat may isang taong nag-aalaga sa ningas nito, hinding-hindi ito mamamatay. Naniniwala ako na sa bawat isa sa atin ay may isang perlas na dumaan sa matinding hirap bago tuluyang nagningning. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang paraan upang palayain ang ating sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan ang isang tanong sa inyong mga puso. Sa mundong puno ng pagsubok at pagkakamali, hanggang saan ang kaya mong ibigay na kapatawaran? Ikaw ba, gaya ni Tala, ay kayang magbukas ng iyong puso sa taong nagdulot sa iyo ng pinakamalalim na sugat? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin at damdamin tungkol sa paglalakbay na ito. Mangyaring ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay buhay sa aking mga panulat. Kung ang kwentong ito ay nagdulot ng kahit kaunting kurot o inspirasyon sa inyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito. Huwag ding kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong magkasama sa mga susunod pang kwento ng pag-ibig at pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pagpalain nawa kayo ng may kapal.